Yun, kumusta na mga ka-rider? Narito na naman ang inyong lingkod at mayroon na naman po tayong biyahe. Ang biyahe po namin ay papunta sa Polillo Island sa Quezon. Pero bago makarating sa Polillo Island, kailangan makarating kami sa Dinahican Peaceport Bangka Terminal sa Real Quezon ng alauna ng hapon o bago mag-alauna. Aalis kasi ang bangka ng alauna hanggang 1:30 kung hindi pa puno ang bangka. So ngayon ay mayroong tayong oras na 9:20 ng umaga. Mayroon na lang tayong 3 oras at 40 minuto. Kaya-kaya namin tabuhin? Kaya-kaya naming ibiyahe ang 3 oras at 40 minuto? Dati kasi ginaya namin ang 3 oras at 45 minuto sa layo ng 147 kilometer. Pero yun ay madaling araw. 3:00 ng madaling araw o ng umaga kami umalis, wala pang masyadong traffic o sasakyan. Ngayon ay tanghali na, naglabasan na ang mga sasakyan at marami ng sagabal. Pero susubukan namin kung kami ay aabot. Holiday naman ngayon. Ngayon ay October 30, barangay election. Kaya po pala kami tinanghali mga ka-rider sa biyahe kasi bumoto pa kami, sayang naman. Gusto nyo bigyan ko kayo ng tip kung sino ang aming binoto? Ang aking binoto ay si barangay captain at 4 na councilor lang ang aking binoto. So, kayo, bigyan nyo naman tip kung sino ang inyong mga binoto. So, balik tayo sa ating topic mga ka-rider. Ang layo o distansya ng Dinahican, Real Quezon o sa Infanta ay nasa 147 kilometers mula dito sa BF Homes, Parañaque. Kung sa south naman tayo dadaan ay nasa 167 kilometer. Mas malayo pero mas mabilis kasi kailangan natin dumaan sa South Expressway o kailangan natin ng RFID at ang labas natin ay turbina sa Calamba. Mas mabilis nga kung ganoon. Pero kung wala tayong RFID o ang sasakyan natin ay hindi pwede sa expressway, dito na lang tayo dadaan sa east, sa bandang Taguig at Rizal. Mas malapit pero matraffic. Nasa 147 kilometer lang. So, mayroon na lamang po tayong 3 oras at mahigit. Ang kailangan na bilis ng ating takbo ay nasa 50 kilometers per hour. So, ganito yan, para makalkula natin kung tayo ay aabot o hindi, yung 50 kilometer per hour na ating takbo, i-times natin sa 3 na yun ang 3 oras. So 50 times 3 ay nasa 150 kilometers ang tinakbo natin sa loob ng 3 oras. So kung titingnan natin ay aabot tayo dahil ang kailangan lang naman natin ay 147 kilometers. So kung sa 3 oras na meron tayong bilis na 50 kilometers, meron tayong aabot tayo o ang mararating natin ay 150 kilometers. Yan ay kung nakapirmi ang ating bilis sa 50 kilometers per hour. Pero hindi natin magagawa yan na makapirmi tayo sa 50 kilometers dahil nga tanghali na guys. Marami ng sagabal gaya ng naglabasan ng mga sasakyan. Matraffic na. Isama mo pa ang stoplight. Consider mo rin ang mga tatawid at yung mga tao na biglang tumatawid at yung isa na din natin maiiwasan ay ang zigzag road, lalo na sa mga sharp area o pointed kung tawagin ng iba. Gaya nito. Kaya kung bababa tayo sa 50 kilometers per hour, gaya ng 45 kilometers per hour o mas mababa pa dyan, ay di tayo aabot. Ano ang dapat natin gawin para umabot? Ang gagawin natin ay babawi tayo sa bawat kilometers per hour na bumaba tayo sa 50. Gaya ng traffic, zigzag road at iba't ibang kadahilanan. Paano yun? Kapag maluwag na guys, ang lansangan at walang gaanong sasakyan at walang masyadong kabahayan,
Patatakbuhin natin ang motor ng 80 kilometers per hour at kung mas maluwag at walang masyadong mga kabahayan at establishmento, patakbuhin natin ang 100 kilometers o higit pa para mabawi natin yung kilometers per hour na bumaba sa 50. At syempre, lakipan natin ang pag-iingat sa pagdadrive. Gaya ng eyes on the road. Huwag ho sa hita ng mga dalaga kung tayo ay isang lalaki. At atentibo sa pagdadrive. Isama na rin natin na yung ating sasakyan ay nasa kondisyon. Makapal pa ba yung gulong? Yung gulong, lagyan ho natin ng tire sealant. Malaking bagay ho yun. At yung preno, kumakapit pa po ba? At yung headlight, hindi ba nagkukutit-kutitap? Tayo ba ay nakapag-change oil na? So, isama natin sa pag-check din yung ating mga accessories gaya ng side mirror o yung takip doon sa engine block pag tayo ay nag-change oil. Ano ba ang tawag doon, guys? Paki-comment naman. At huwag din natin kalilimutan na tayo ay magdala ng extra money baka tayo ay masiraan o magkaroon ng aberya, meron tayong panggastos. At higit sa lahat, huwag natin kalilimutan yung tayo ay manalangin at tumawag sa Panginoon. Huwag tayong masyadong bilib sa ating pagmamaneho kung akala natin na tayo ay magaling magmaneho. So, guys, narito na nga at nakarating na kami sa tamang oras at hindi kami na late. Kaya ng sabi ko, diskarte lang. Pero, ang siste, walang biyahe. Ang mga bangka. Kita nyo naman, naglalaki ang mga alon at nangangalit na ingay ng dagat. So nagpasya kami na hindi na lang tumuloy kasi baka sa banda pa roon ay merong hindi maganda na mangyari. Ang siste, ang layo ng ating biniyahe pagkatapos hindi lang matutuloy. Kita nyo naman 147 kilometers o 3 oras mahigit ang ating tinakbo. Pagkatapos hindi lang matutuloy. So naghanap kami ng ibang beach na pwede naming matuluyan, beach resort. Saang beach kaya yon mga ka-rider ang aming tunuluyan? So sa susunod na video, sana panoorin nyo uli kung anong beach iyon. Hanggang dito na lang, sana meron kayong natutunan at mag-enjoy sa aming video na ito. Salamat, hanggang sa muli!